Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 471. Sa Silver Nimbus Courtyard, sa VIP room sa ikalawang palapag. Isang anino ang nakatayo gamit ang mga kamay sa likuran niya, nakatingin sa lalaki sa ibaba na pinaghalo ang karamihan ng tao. Ang kanyang magagandang mata ay nagpakita ng kasiyahan. Hindi kalayuan sa kanya, nakuha ng isang lalaki na naglalaro ng chess na tumayo sa tabi niya. Tumingin din siya sa taong walang malasakit na nakatayo sa gitna ng karamihan, komplikadong mga alon na bumagsak sa kanyang mga mata. Maya-maya, nagsimula siyang magsalita, "Queenie, iyon ang iyong nakatatandang kapatid. Hindi ka ba pupunta upang batiin siya? Ibinuhos mo ang iyong puso at kaluluwa para dito sa party pagkatapos ng lahat." Nang matapos siya sa kanyang mga salita, tumingin siya ng tahimik. Siya ay mula sa kahangahangang linya ng York at ang una sa 4 na masters ng pamilya, si Quinton York. Ang babaeng nauna sa kanya ay si Queenie York. Ang mga ekspresyon ni Quinton York ay hindi nagbago ng malaki, ngunit ang mga salita ni Quinton ay may mas malalim na kahulugan. Ang paraan ng pagsasalita niya ay parang panunukso at pagsubok niya sa parehong oras. Kumilos siya na parang wala siyang naririnig at sinabi na patuloy na nakatitig sa pangunahing bulwagan. 3 taon na ito, kahit na siya ay humina ng marami, ang kanyang walang kapantay na pagmamataas ay nanatili pa rin. Isang kahihiyan na hindi ito nakikita ng mga ordinaryong tao at tinatrete siyang marumi. Paanong nakakatawa, mahinahong sinabi ni Quinton York, hindi ito ang kanyang disguise. Kung hindi siya naging live-in son-in-law para sa isang maliit na pamilya 3 taon na ang nakalilipas at palagoy natin ng sobrang arrogant, wala siyang karapatang makarating dito ngayon. Iniisip mo talaga na mapupuksa mo siya ng ganap kung sinubukan mo ang anumang bagay 3 taon na ang nakalilipas. Lumingon si Queenie York kay Quinton York, nakangiti ng mahina. Ang taong ito ay hindi mahuhulaan. Kahit na sumali pa kami ng puwersa, sapat na ba kaming 4 laban sa kanya? Kung hindi ka sigurado, ganoon din ako. Si Quinton York ay sumimangot ng bahagya, at pagkatapos ay kumalma siya mismo. Hindi mahalaga kung gaano ka pambihirang sabihin mo na siya, ay nang ahas siyang ibalita sa mundo na siya ay si Prinsipe York. Hindi niya gagawin, hindi ito ay hindi siya maglakas loob, ito ay hindi niya kailangan. Mahinahon na sagot ni Queenie. Sa kanyang pagmamataas, hindi niya ito ay anunsyo hanggang sa makuha niya pabalik ang lahat na nanakaw palayo sa kanya. Kapatid, natatakot ka ba? Bakit ako dapat matakot? Walang malasakit si Quinton York. Siya na pumunta sa bukod ang aking plano pagkatapos ng lahat. Nangangahulugan ito na malinaw na natatakot ka. Sinabi ni Queenie York. Takot sa hindi alam. Natatakot ka na baka mayroon siyang nagbago ng labis, kaya ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya upang ipakita siya sa harap namin. Natutuwa ako sa kung ano ang ihahanda mo para sa aming nakakatandang kapatid sa susunod. Ngumisi si Quinton York. Ano ang pagmamadali? Dapat nating i-play ang laro ng dahan-dahan. Hinahabol ng isang leon ang biktima nito ng buong lakas, ngunit kung hindi niya magagawa kahit na lumipas ang unang yugto, para sa anong dahilan dapat ako ay ibigay ang lahat? Tumalikod si Quinton York at umalis, habang wala nang nakakakita, inilabas niya ang kanyang galit. Ang kanyang mga kuko ay halos tumusok sa balat ng kanyang palad. Ako ang Panginoon ng aking sariling kapalaran. Ako, si Quinton York, maaaring masakop ang buong araw gamit ang aking sariling kamay. Gayunpaman, laban sa lalaking iyon. Ang Quinton York ay maaaring isa sa 4 na masters ng Yorks, ngunit siya lamang ang nang-ahas na subukan ng taong iyon ng kaunti. Ang marumi na isang live-in na manugang ay ang pinakamalaking takot sa puso ni Quinton York. Nakatitig si Queenie York sa silhouette ni Quinton, pagkatapos noon inilipat muli ang kanyang paningin. Sa sandaling iyon, isang malamig na tingin ang nakalok sa kanyang mga mata. Para sa isang maikling segundo, ang malamig na kagandahang banal na yelo. Ang mukha ni Queenie York ay naging mapula bilang isang rosas. Huminga siya ng malalim upang mabawi ang kanyang pag-iingat.
Maya-maya, lumingon din siya at umalis. Ngayong gabi ay isang party para sa lalaking iyon, at pati na rin ang simula ng isang digmaan. Ang walang saysay na pagdanak ng dugo sa merkado ng pananalapi at ang pakikipaglaban para sa awtoridad sa pamilya. Lahat ng mga ito ay walang hanggan mas nakakatakot kaysa sa anumang mga digmaan na ipinakita sa publiko, higit na takot at nakakagambala. Sa pangunahing bulwagan ng hall, ang patriarch ng pamilya Clouds ay ngumiti. Miss Xavier, nagtataka ako kung kailan gagawin ni Prince York na dumating. Kabanata 472. Nanlisik ang mga mata ni Yvonne Xavier at ngumiti siya. Tumingin siya ng isang maingat na sulyap sa isang partikular na direksyon nang walang nakakaakit ng anumang pansin. Ang lalaking iyon ay nanginginig ng bahagya, at ang kanyang ngiti ay lumawak. Lahat, mayroon akong isang bagay upang ipahayag. Sinabi ng aking CEO na hindi na siya ang tagapagmana ng York family. Ang pagtawag sa kanya na Prince York ay hindi wasto. Mula ngayon, lahat ay maaaring makipag-usap sa kanya bilang Ginoo York. Dito, nahulog ang kaguluhan. Si Prince York ay hindi na Prince York. Ano ang ginawang ibig sabihin? Siguro ang katotohanan ay tunay na katulad ng kung ano ang mga alingaw-ngaw na naririnig tungkol sa. Iniwan ni Prince York ang Buckwood dahil nawalan siya ng laban para sa awtoridad sa pamilyang York. Kung siya ay nabigo, kung gayon bakit siya bumalik? Dagdag pa, ang pamilyang York ay umalis sa kanilang paraan para ayusin ang isang party para lamang sa kanya sa Silver Nimbus Outer Courtyard. Hindi naruroon si Manager York, hindi upang mailakip ang 4 na masters ng Yorks. Ano ang ibig sabihin ng lahat? Habang ang lahat ng naruroon ay gumawa ng kanilang sariling pribadong hinuhulaan, patuloy na nagsasalita si Yvonne Xavier. Lahat, hindi mo kailangang hulaan. Dahil ang CEO ko ay bumalik sa Buckwood, natural na wala siya rito para sa isang bakasyon. Ilang araw pagkatapos, nagtatatag siya ng bagong korporasyon sa Buckwood. Kasama dito ang 10 larangan sa isang malaking sukat, sa ilalim ng pangalang Sky Corporation. Ako ay maligaya sa inyong pagdating at upang ito ay bisitahin. Tiyak na pupunta kami. Dahil ito ang korporasyon ni Prince York, inaasahan namin na kami ay maaaring makakuha ng pagkakataon na magtulungan sa ilang mga proyekto. Tama iyan. Si Prince York ay isang tunay na talento sa negosyo. Nagtataka ako kung anong mga proyekto ang napili ni Prince York sa oras na ito. Mayroon bang isang bagay na maaari nating makipagtulungan? Lahat ng naruroon ay natuwa. Si Prince York ay gumagawa ng kanyang sariling $1 na korporasyon. Siya ay naghahari ng mga dating apoy ng pamilyang York muli at naging kilalang-kilala na figure sa buong Southlight. Hindi mahalaga kung ano ang kaugnayan ni Prince York sa natitirang Yorks, bumalik na siya ngayon kasama ang balak na bumuo ng isang malakas na kumpanya. Ito ay sapat upang patunayan na siya ay ang parehong Prince York tulad ng dati. Sa katunayan, marahil ay naging mas malakas siya. Marami pang nakakatakot kaysa sa dati. Sino ang magpapasa ng isang alok upang gumana sa isang tulad ng isang taong ito? Ang pangalang Prince York ay tumayo sa tuktok ng pinakamalakas na hierarchy, isang pangalan na gumawa ng karamihan ng pera sa lahat ng Southlight. Tulad ng tungkol sa sinabi ni Yvonne Xavier tungkol sa hindi pakikipag-usap sa Prince York bilang Prince York. Walang nagmamalasakit doon. Prinsipe York ito ay isang pamagat. Ito ay isang marangal, tanging ang taong iyon ay may pribilehiyo na gumamit ng ganoong pangalan. Malakas ang pamilyang York, at ang mga Panginoon ng pamilya ay natatangi din. Ngunit sa paningin ng maraming mga pamilya na may pangalawang rate, kinikilala lamang nila ang pangalang Prinsipe York. Kung si Prince York ay tumayo laban sa Yorks, ang mga tao baka hindi tumayo sa kanya, ngunit gagawin nila siguradong hindi rin tumayo kasama ang iba pang mga Yorks. Parehong kumakatawan sa Prince York at ang pamilyang York sa rurok ng Southlight. Ang mga panauhin ay medyo naguguluhan, ngunit walang sinumang nang-ahas na ipahayag ang alinman sa kanilang mga iniisip. Ang Patriarch ng Clouds ay nagsimulang magsalita. Miss Xavier,
si Prince York ay labis na mahinahon nitong mga nakaraang taon. Walang nakakita sa kanyang mukha. Siguro kung magkakaroon tayo ng karangalan na makikita siya ngayong gabi. Tama. Pupunta ba siya rito anumang oras sa lalong madaling panahon? Dati akong naging tagahanga ni Prince York. Mabuti ba kung ako ay makuha ng kanyang pirma ngayong gabi? Miss Xavier, naiinggit kami sa iyo. Ikaw ay mapalad na maaaring sundan ang Prince York kahit saan. Kung mayroon akong isang pagkakataon na tulad nito, magiging maayos ako sa pag-ahit ng 10 taon mula sa akin habang buhay. Ang karamihan ng tao ay nagiging ligaw, lalo na ang mayayamang mga anak na babae. Natuwa sila sa kabila ng paniniwala, kung maaari lamang nilang makilala ang Prince York at manatili sa tabi niya. Hindi nila kailangang pakasalan siya, ang pagiging isang mapagpakumbabang maid o isang sekretarya na maaaring tumayo sa tabi niya ay bibigyan sila ng higit na kataas-taasang kaluwalhatian, malinaw ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin kay Yvonne Xavier. Ang pagkakakilanlan na mayroon siya bilang kanyang sekretarya ay inilagay siya sa parehong kasama ang mga patriarch ng mga pamilyang pangalawang rate. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 473. Kailan darating si Prince York? Ito ang tanong na nababahala ang lahat tungkol sa si Yvonne Xavier. Nagningning ang lahat ng ito ay isang kaaya-ayang ngiti. Sa totoo lang, nakarating na ang CEO nung nakaraan. Ngunit siya ay karaniwang napakamaingat at hindi dumadalaw sa mga kaganapan tulad nito. Para sa kanya na darating ngayon ay isa ring sorpresa para sa akin. Ang pahayag ni Yvonne Xavier ay nagdulot ng kaguluhan sa mga panauhin. Kaagad, sinimulan nila ang pagtingin sa bulwagan, hinihintay ang pagdating ni Prinsipe York. Malamig na idinagdag ni Yvonne Xavier, lahat, kung ano ka muling paggawa ngayon ay walang respeto sa aking CEO. Inutusan niya ako na may posibilidad sa lahat. Kaya kung mayroon anumang mga problema, natural na ako ang hahawak nito. Kung kailangan mo ng kahit ano, mangyaring ipaalam sa akin bilang mabuti. Nagbago ang mukha ni Simon Zimmer matapos niyang mapakinggan ang mga salita. Tapos na kami. Siya ay nagpapahiwatig sa lahat na dalhin at ilabas ang kanilang mga regalo. Wala kaming anumang bagay, tapos na kami para sa. Nagdilim din ang mukha ni Lillian Yates. Naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Yvonne Xavier ng mabuti. Siyempre dapat nilang ilabas ang kanilang mga regalo. Pinigyan ng silver si Prince York ng isang pares ng anti-gong kay Mira. Pinigyan ng mga cloud si Prince York ng maalamat at maliwanag na perlas. Ang Buckwood Chamber of Commerce ay nagbigay kay Prince York ng isang solong pamilya na villa na itinayo sa tabi ng Pearl River. Ang mga panauhin sa bulwagan ay nagiging ligaw tulad ng mga regalo na binigyan ng hindi tumigil. Kung makakakuha sila ng paghanga ni Prince York ngayong gabi, lahat ng kanilang pinagtatrabahuhan ay magiging halaga ito. Hindi na kailangang sabihin, lahat ay dumating dito na inihanda ang mabigat na handog. Ang ilang mga tao ay nagbigay pa ng mga isla mula sa ibang bansa, tunay na nakakatakot. Sa pagtingin sa sulat kamay ng iba, ilang mga regalo ay naaayon sa pamilya Zimmer ang buong kapalaran. Sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay nahihiya ng walang katapusan. Kahit na si Mandy Zimmer ay nais na lumabas sa lugar na ito. Nakakainis. Di nagtagal, ang desk sa tabi ni Yvonne Xavier ay naging puno ng mga mabibigat na regalo at mga perang papel. Dito, nagdilim ang magandang mukha ni Yvonne Xavier ng malaki. Lahat ba kayo ay nang insulto sa aking CEO? Ang mabagal at matatag na mga salita ni Yvonne Xavier ay tulad na ngayon ay malamig bilang yelo, na nagdadala ng isang may akda na tono walang nang ahas na magsungit. Kahit na ang ilan sa mga unang rated na pamilya ay naging frozen ng matigas. Tiningnan ng mga panauhin si Yvonne Xavier, iniisip iyon na malaki ang nais ni Prince York at hindi nasiyahan kasama ang mga regalo. Ano ang tunay na nais ni Prince York ngayon? Lahat ay nagtataka. Marahil ang maalamat na si Prince York ay kasing sakim ng isang sorrow.
Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang kuning ibalik ang lahat ngayon. Kinamumuhian ng aking CEO ang mga bagay na ito. Bakit nyo lahat ito dinala? Iniinsulto nyo ba siya? Si Yvonne Xavier ay kasing lamig ng yelo, ngunit lahat ay mabilis na naintindihan siya. Anong uri ng tao si Prince York? Siya ay isang taong gumawa ng $1 na korporasyon, isang Diyos sa mga kalalakihan. Gusto ba ng tulad ng isang tao na nais para sa mga bagay na tulad nito? Siguradong hindi kailanman. Ang pagbibigay ng mga bagay na ito ay nangangahulugan sila ay walang respeto sa kanya. Mangyaring kalmado ang iyong sarili, Miss Xavier. Nagkamali kami. Mabilis na kinuha ng lahat ang kanilang ibinigay. Dahil ayaw ni Prince York ang anuman dito, sino pa rin ang maglakas loob na bigyan siya ng anuman? Dito, bumalik ang ngiti ni Yvonne Xavier. Mas mahusay na mapagtanto ng lahat ang inyong pagkakamali at iwasto ito. Mangyaring pigilin ang paggawa ng anumang katulad nito mula ngayon. Tama, mayroon bang hindi nagbigay ng mga regalo? Lahat ay tumingin sa bawat isa at napagtanto ng lahat na nagbigay sila ng mga regalo. Sa katunayan, ibinigay nila ang higit pa sa dapat nilang matakot sa kanilang mga regalo ay hindi sapat na mabuti kumpara sa iba. Tatay, dapat kang tumayo ngayon. Si Harvey York ay pinaalalahanan si Simon. Paano kung titingnan ka ni Prinsipe York? Naguguluhan si Simon Zimmer at ang kanyang pamilya, hindi nila inaasahan na ito ay maswerte. Si Prinsipe York ay tunay na hindi gusto ang mga taong nagbibigay ng mga regalo, hindi pa rin siya tumayo ngayon upang ipahayag na sila ay hindi nagdala ng anuman, tila tulad ng nakakahiya. Maaari itong ipahiwatig na hindi nila alam ang mga paraan ng mundo. Kabanata 474. Naguguluhan si Simon Zimmer, hindi nasiyahan si Harvey York. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ito ay naging tunay na hindi ang kanyang biyenan sinadya para sa malalaking bagay. Nang walang pag-aalangan ng pangalawa, tiningnan niya si Mandy Zimmer. Mandy, kung may tiwala ka sa akin, tumayo ka na ngayon. Ito ay isang mahusay na pagkakataon. Nag-atubili si Mandy Zimmer para sa isang split segundo, ngunit pagkatapos ay tumayo siya agad, ang tingin ng lahat ay lumipat sa kanya. Nakita siya ni Yvonne Xavier at nagulat din. Ginang. Mandy Zimmer. Ang CEO ay sa halip ay nasiraan ng loob, iniisip niya na maaaring hindi magkaroon ng isa pang pagkakataon upang gumana ikaw pagkatapos niyang umalis sa Niamey. Sino ang mag-aakala na tayo ay magkikita ang mga landas dito? Hindi nakakagulat na ang CEO ay tumingin sa iyo ng labis. Kukunin kong iulat muli sa kanya ng buong detalye ang tungkol sa iyong paggalang para sa kanya. Lahat ng naruroon ay nagulat, bago, hindi nila alam kung paano si Mandy Zimmer at ang kanyang pamilya ay pinamamahalaang makalusot dito. Ngayon ay naiintindihan na nila. Siya at ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng koneksyon kay Prince York dati. Siguro mas malapit sa pamilya ay magiging mas mahusay para sa kanila. Ginang Zimmer, mapagpakumbabang inaanyayahan kita na bisitahin si Sky Corporation sa araw na ito ay magbubukas para sa negosyo. Sigurado ako na nais ng CEO na maging naruroon ka rin. Sinabi ni Yvonne Xavier, na nakangiti, ang tingin ng lahat ng mga panauhin sa mga plano ay nagbago, kasama na ang mga miyembro ng unang rate na pamilya. Mabilis nilang napansin ang salitang binibigkas ni Yvonne Xavier gamit upang bisitahin. Anong uri ng pagkatao ang Prince York? Anong uri ng pagkatao ang Yvonne Xavier? Matapos sabihin ni Yvonne Xavier ang dalawang salitang iyon, maraming mga katanungan ang tumawid sa kanilang isipan. Ang pag-igting sa lahat ng mga tingin ng pagkabigla at paghanga ay ginawa ni Mandy Zimmer, hindi sigurado sa kung paano siya ang pakiramdam sa sandaling iyon. Hindi niya inaasahan at ng kanyang pamilya, hindi man para sa isang sandali, na ang isang bagay na ito ay mangyayari sa kanila. Lalo na ang bahagi kung saan ang CEO ng York Enterprise na tumingin kay Mandy Zimmer ay talagang si Prince York. Ang buong bagay ay naramdaman tulad ng isang kamangha-manghang panaginip. Kahit na matapos ang party ng gabi ay sa wakas natapos, si Mandy Zimmer ay nasa estado pa rin ng panaginip.
Hindi ako makapaniwala na makukuha natin ang pagkakataong ito. Si Simon Zimmer ay may hawak na mga name cards ng maraming malalaking shot sa circle ng negosyo ng Buckwood. Kanya nanginginig ang mga kamay ng walang katapusan. Ito ang mga taong dati niyang naisip hindi siya makalapit. Alam niya ang bawat isa sa kanila, ngunit hindi niya ginawang lumapit man lang wala siyang karapatang tumindig sa kanyang mga paa. Ngunit ngayon, lahat sila ay nagsisikap na ipahayag ang mabuting kalooban sa kanya. Mandy, sobrang swerte mo. Si Lillian Yates ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala ang nangyayari. Hindi niya magawa at maniwala sa kanyang sariling anak na babae ay maswerte. Sa katunayan, medyo may pag-asa siya, marahil ay susubukan ni Prince York na ligawan ang anak niyang babae. Kung ang kanyang anak na babae ay maaaring maging asawa ni Prince York, ang Silvas ay parang wala sa mga Zimmers. Kahit si Queen Zimmer ay walang karapatang magyabang sa harap nila. Si Lillian Yates ay nangangarap pa rin na balang araw, pinutol siya ni Mandy Zimmer. Nanay, hindi kami mapalad. Lahat ito ay dahil kay Harvey na tulong. Kung hindi para sa kanya na naghihikayat sa akin na tumayo, paano ako napansin ni Miss Xavier? Nonsense, ito ay ang lahat ng iyong swerte kahit na wala si Harvey, magagawa mo pa rin ang ginawa mo. Nirerespeto ka pa ni Prince York. Malamig na dumura si Lillian Yates. Sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay nagbahagi ng parehong ideya. Tama, walang nagawa ang live-in law ngayong gabi. Kahit wala siya, magagawa mo pa rin dumalo sa party at tumingin kay Prince York. Mandy, sino ka kay Prince York? Kailangan mo makipag-ugnay sa kanya sa bawat pagkakataon na makukuha mo. Tama iyan, tandaan na magbihis ng mabuti kung kailan binisita mo ang Sky Corporation. Natuwa ang mag-asawa na pares, sila ay halos humingi ng diborsyo sa pagitan ni Mandy Zimmer at ang live-in son-in-law upang hayaan siyang pakasalan si Prince York. Si Harvey York ay walang pagsasalita. Hindi niya inaasahan na si Simon Zimmer at Lillian Yates ang magiging ganito kasungit, walang magawa si Mandy Zimmer. Ama, ina, mangyaring itigil. Hindi ko pa nakita ang mukha ni Prince York, paano ko siya makikilala? Kabanata 475. Kahit na makarating siya sa bahay, si Mandy Zimmer ay nasa kaguluhan pa rin. Dati, nabanggit niya na hindi pa niya nakikilala si Prinsipe York ng personal. Tumanggi sina Simon Zimmer at Lillian Yates na paniwalaan ito, sa pagtingin sa paraan ng reaksyon ni Mandy. Pinaghihinalaan nila na ang kanilang anak na babae ay maaaring ang babae ni Prince York na pinananatiling hindi nakikita. Kung totoo ito, hindi nila maisip na pilitin ang isang diborsyo para sa oras. Magkakaroon sila ng isang cover-up kung si Mandy Zimmer ay naglihi ng isang bata kasama si Prince York, ngunit paano kung kinamumuhian ni Prince York ang live-in son-in law? Ang pares ng mag-asawa ay nawala. Paano ituro kung saan nasasaktan ang kanilang mga tiyan? Sa kabila nito, lahat sila ay nasisiyahan sa isang buong oras ng gabi. Nakakuha pa sila ng paggalang sa mga Zimmers, walang sinuman ang magpapaliit sa kanila mula ngayon. Pagkatapos nito, binigyan ng tawag ni Senior Zimmer sa pamilya si Simon, hindi mo na kailangang magtrabaho sa Zimmers. Sa kumpanya mula bukas, malamig na sinabi ni Senior Zimmer. Kasunod ng plano, gagawin ng kumpanya ang Zimmers na opisyal na gamitin ang punong tanggapan na matatagpuan sa Buckwood kinabukasan. Kailangang pumunta ng lahat bilang mga tungkulin na dapat italaga, bukod sa iba pang mga bagay. Ang isang tawag mula kay Senior Zimmer sa puntong iyon ay pantay sa pagpilit kay Mandy Zimmer at sa kanyang pamilya sa labas ng circle ng Zimmers. Ano? Nagdilim ang mukha ni Simon Zimmer. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Sa kabilang panig ng telepono, si Simon Zimmer ang mga salita ay kasing lamig ng yelo. Nabigo ako ng iyong pamilya. Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng Zimmers. Ama, para sa mga Zimmers. Si Simon Zimmer ay nawalan ng mga salita. Dito sa sitwasyon, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Huwag mo akong tawaging ama. Hindi mo ba napagtanto kung anong nagawa mo ngayong gabi? Kung wala kang puso para sa pamilyang Zimmer, kung gayon bakit sinusubukan mo pa ring dumikit sa amin?
Gumising ka mag-isa sa iyong pagmamataas. Nag-iisa ka na mula ngayon. Beep beep, beep, click. Si Simon Zimmer ay nahulog sa isang sopa na parang tinatamad. Ama, anong nangyari? Nabalisa si Mandy Zimmer. Honey, ano ang nangyayari? Naramdaman ni Lillian Yates na may mali. Napahiya si Senior Zimmer sa kung ano ang nangyari ngayong gabi at pinilit tayo na palabasin sa pamilya. Sinabi ni Simon Zimmer na nakatago ang kanyang ekspresyon. Kung wala ang pamilyang Zimmer upang may backup sila sa Buckwood, baka magutom sila hanggang mamatay. Kahit na ang lugar na kanilang tinutuluyan ay inuupahan ng pamilyang Zimmer. Siguro kakailanganin nilang balutin ang kanilang mga bag at umalis. Nalulungkot si Simon Zimmer, nagtrabaho ako ng husto para sa pamilyang Zimmer para sa gayong maraming taon. Inuwi ko pa ang malaking proyekto mula sa Silva. Hindi ako makapaniwala na sipain niya kami sa labas ng pamilya sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Sa huli, lahat ito ay dahil sa live-in son-in-law. Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Harvey York, kung mayroon kang ilang kakayahan, kahit na kaunti, kung gayon hindi kami tinetrato ng Senior Zimmer ng ganito. Lahat ay iyong kasalanan. Hindi alam ni Harvey York kung paano sasagutin si Simon. Paano naging ganito na kanyang maging kasalanan? Naguguluhan din si Mandy Zimmer. Wala na kaming bahagi ng kumpanya sa Buckwood. Nagbigay pa kami ng proyekto sa Niamey sa ibang tao na hawakan. Ang aming pamilya ay dumaan sa apoy at asupre para sa Zimmers, at ito ang makukuha natin bilang kapalit. Sa kabilang panig, sa loob ng villa na inuupahan ng mga Zimmers. Galit pa rin si Senior Zimmer kahit na naghang na siya ng telepono. Nahihiya siya sa nangyari sa pasukan ng Silver Nimbus Outer Courtyard. Ang pamilya ni Simon Zimmer ay walang pag-iwas sa awtoridad sa mga Zimmers, ngunit nang ahas silang gumawa sila at ang nalalabi sa pamilya ay nawalan ng mukha na ganyan, tunay na hindi makapaniwala. Maingat na sinabi ni Sean Zimmer, Sr., kahit tayo ay pinigilan ang pamilya ni Simon, siya ang isa sa nagdala sa atin ng proyekto ng Silvas. Hindi ba ito may problema? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.